Ang pamagat ng mensahe sa umagang ito na ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon ay ang sinasabing faith without work is dead. Ang isang pananampalataya na walang kalakip na gawa ayon kay Santiago, ito ay patay. Sinabi ng salita ng Panginoon doon sa binasa kanina na patunayan mo sa akin ang iyong pananampalataya na merong na walang gawa at patutunayan ko naman sa iyo ang pananampalataya ko may kalakip na gawa. Ano ang nagiging pananaw ng isang tao na nagsasabing siya'y Kristiyano? Na nagsasabing siya'y anak ng Diyos? At patuloy na namumuhay sa gawang sanlibutan. Patuloy na nagsusugal, patuloy na nag-iinom, patuloy na naninigarilyo, lahat ng bisyo, at patuloy na gumagawa ng iba't ibang klaseng kasalanan. Na nagsasabing siya'y may pananampalataya sa Diyos at siya'y pupunta sa kaharian ng Diyos pag siya'y namatay sapagkat ito yung aral na natutunan niya. Ngunit ang pananampalataya niya ay pananampalatayang hindi totoo at pananampalatayang hilaw lamang. Noong nakaraang mga pag-aaral at preaching natin, narinig natin, may Kristiyano na tinawag talaga ng Panginoon at may Kristiyano na tinulak lamang. At dahil tinulak lamang ang kanyang buhay, walang pagpapasakop sa ating Panginoon. At patuloy na gumagawa ng mga bagay na kabuktutan at kasalanan sa sanlibutan. Tandaan natin, huwag nating ikatwiran na ang ginagawa nating kasalanan ay may kadahilanan. Na sinasabi natin, ito ay pataya lang sa akin. Huwag nating sabihin gayon. Ito'y utos lang sa akin na itaya ko. Huwag nating sabihin gayon. Dahil nagiging instrumento ka ng sanlibutan, gawain upang ipagpatuloy ang pagsusugal ng mga tao. Isa yang halimbawa. Isa pang halimbawa, Lord, nakikisama lang naman ako sa kanila eh. Ngayon lang naman. Pagkatapos nito, wala na. Pero yung sinabi mong yon, hindi natapos-tapos. Nagiging laman ka na rin at nagiging instrumento ng gawang hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Kanina binasa natin doon sa Biblia, sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 14 hanggang 29. Nabasa natin doon, ang kinikilala na Diyos na kanyang anak ay yung mga taong kumikilala lamang kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung mga taong nagpapasakop lamang sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang pamagat ng mensahe, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Faith without work is dead. Nasusulat sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11 verse 1 and 2 na sinasabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Sinong kinalugdan ng Panginoon? Yung mga taong tunay na nanampalataya sa ating Panginoon. The early Christian, the disciple of Jesus Christ. Kinalugdan sila ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya na may kalakip na gawa. Sinabi ng Hebreo 11 sa wikang Ingles, faith is being sure of what we hope for, and it is certain of what we do not see. Ibig sabihin, ang pananampalataya na sinasabi sa Biblia ay yung pananampalataya na sigurado. Hindi peking pananampalataya, kundi pananampalatayang totoo
na sumusunod ka sa Panginoon, na naniniwala ka, being sure of what we hope for, na sigurado ka na yung pangakong buhay na walang hanggan, pinaniniwalaan mo, na natanggap mo na nang ang Panginoong Jesus, ang buhay mo isinuko mo sa Kanya, na totoo. At sinabing, certain of the things you do not see. Nananalig ka sa pangako ng Panginoon na kapag ka namatay ka, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa presensya ng Diyos at i-welcome ka doon ni Father Abraham upang makapasok doon sa tinatawag na the mansions prepared by God for all His faithful sons and daughters. Naniniwala ka doon, that is faith. Kaya itong mga taong kinalugdan ng Diyos, mga tao noong unang panahon, sila'y mga patay na ngayon. Itong pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan, itong sinabi ng Panginoon, ako'y aalis, sapagkat sa aking pag-alis, ako'y pupunta sa aking Ama, upang ipaghanda kayo ng inyong mga tahanan, ay natanggap na nila. Kaya tayong mga buhay pa, kung babalik ngayon ng Panginoon, the rapture of the church, mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, doon sa nakikinig online ng mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kaibigan, the rapture of the church ay nalalapit na. The rapture of the church is imminent. The rapture of the church is approaching in our time because the signs of the rapture of the church ay nakikita na natin. At dahil lagi ka nagbabasa ng Bible, lagi ka nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi ka maliligaw papunta sa karya ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga aral na nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit ginagamit lang nilang Biblia para sa kanilang sariling kaparaanan at sariling ambisyon. Ambisyong yumaman, ambisyong gamitin ang salita ng Panginoon upang lukuhin ang mga tao. Kaya hindi lahat ng pastor ay pastor. May pastor ngayon nakakulong na, nagpayaman, ginamit ang salita ng Panginoon. At maraming kapatid yan. At nanganganak sila, ang dami nila. Anak ng anak. May 20 miyembro, manganganak, simbahan na sila. Kaya yung mga sumusunod sa kanila, hindi naaalagaan ng mabuti. Dahil ang mahalaga lang sa kanila, simba. At kung nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi galing ang pastor sa Bible school, tinuruan lang, nag-seminar lang, natuto ng kaunti, naging pastor na. Ang tawag pastor-pastoran. At laging liko ang aral, ang liko ang doktrina. Kaya yung taong sumusunod, bulag. Dito walang bawal. Dito mahal ng Diyos ang tao kahit makasalanan. Sinungaling sila. Dahil hindi mahal ng Diyos ang makasalanan. Yan ang nakasulat sa Bible. God destroyed the humanity through Noah na inutusan niya. Nilipon niya ang tao, pinatay niya lahat. Sa Sodom and Gomorrah, ganun din. Kaya huwag mong sasabihin na ikaw ay nananampalataya and then laman ka pa rin ng gawain makasanlibutan. Amen? Sinabi ng Panginoon sa Hebreo 11:6. Sabi niya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Ang linaw. Pero hindi nila ito nabasa. At kung itinuturo man nila ito, hindi nila itinuturo o minamanage ang pagtuturo ng wasto. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga taong walang pananampalataya sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ibig sabihin, pag hinanap mo ang Diyos, narurunan yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Mini-meltdown na ng Diyos ang puso mo.
nagkakaroon ka na ng regeneration.